Mingaw na ang palibot mga kasari, nag-ulan, ganina pa nag-start. So, karon 10 minutes bago mag 10 o'clock, nag-start nagpang hipo si Kuya AJ. Naligpit ko na yung mga dapat iligpit. Yung naiwan dyan, yung mga sitsirya nakadikit na lang sa screen, tatanggalin yan ni Kuya AJ mamaya. And bago ako matapos mag-close, magligpit, may pag-usapan muna tayo. Dahil may isi-share ako sa inyo. Actually, matagal ko na itong naming pinapractice, pero hindi ko pa na-share sa inyo itong isa. Ang isa, na-share ko na sa inyo, pero itong isa, hindi ko pa na-share. And today, or tonight, isi-share ko sa inyo kung anong ginagawa namin sa aming mga sales. So, na-share ko na ito sa inyo. Yung mga sales namin is nilalagay namin sa papel. Ito is intermediate na papel, pero nilagyan ko na mga column, naka-row yan siya, may 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, depende kung gaano kadami, and depende sa araw, kasi may mga araw na mingaw or matumal, at saka alam din natin kung anong araw yung medyo malakas ang bintahan, so marami dapat linya ang gagawin ni Kuya AJ. Itong andito is, ito yung ating mga sales, bawat customers, nililista namin dyan, lahat ng mga binili nila, amount yan siya. Tapos dito is itong area na to is ito yung mga expenses kung meron. At saka itong dito na area, itong pinakagilid is ito yung mga encashment natin. O mga encashment yun or cash out sa GCash. And speaking of GCash, ito yung bago kong i-share sa inyo. Matagal na naming practice ito, pero ngayon ko lang i-share. And I hope na magustuhan or pwede nyong gayahin, pwede nyong gawin sa inyo. Baka wala kayong ginagawang ganito. Meron dapat tayong control. So, meron kaming notebook dito para sa aming GCash cash out. Siniseparate namin yung mga charge every cash out at saka cash in. So, dito sa notebook namin, ang nakalagay lang dito is yung mga cash out. Kasi si cash out po kasi ang pinaka-importante dahil nire-receive yan ng ating mga customer. So, once na may mag-cash out sa inyo is kailangan nyo siyang i-record. So, ang record na ginagawa namin is ganito. Meron kami ditong date sa pinakagilid. Next is ang cell number, reference number, amount, ang signature or pangalan pala nung nag-receive at saka signature nung nagka-cash out sa inyo. Bakit namin ito ginawa? Dahil may mga magka-cash out na minsan hindi naman nangyari sa amin, wala pa naman so far, pero para maiwasan po, meron tayong record or meron tayong monitoring kung alin doong transaction, kasi may isang customer na tag-ilang transaction ang kinakas out, so dapat meron siyang reference number para based doon sa reference number makikita mo ngayon kung nadoble ba ang pag-cash out, kasi minsan may madodoble at saka yung iba pabalik-balik. May mga nakikita tayo na mga post sa mga kasari natin sa Facebook na kadalawang cash out sila, isang transaction lang, kadalawang beses binalikan yung nung customer, so nalugi na si kasari. So dapat meron tayong monitoring. At saka aside from that, may mga chat GPT ngayon mga AI na pwede nang gumawa ng faking screenshot na ipakita sa inyo. So, mas mabuti na meron tayong monitoring at saka aside from that, kailangan double check natin sa ating mga na-receive dito sa ating mismong GCash na wallet kung may na-receive ba talaga tayo. Huwag tayong mag-rely doon sa lang na pinakita nilang screenshot na kunyari meron pero gawa-gawa lang pala yun, kasi AI yun siya, chat GPT. Naggumawa lang sila ng picking screenshot at saka pinakita sa inyo, nag-cash out ka rin, kaya akala mo kampante ka na suki mo siya at lagi na siya nagka-cash out sa inyo, nagka-cash in. So okay na magpakita lang ng screenshot kahit hindi mo na siya dino-double check doon sa mismong wallet mo kung meron bang pumasok. So ganito guys, ganito ang ginagawa namin so far. Malapit na kami nakakalahati sa aming notebook.
Dito yan siya nag-start, oh. Araw-araw marami tayong transaction. So, ang kagandahan din nito, nakikita mo yung galawan ng ng transaction, kung gaano karami yung transaction mo everyday, matumal ba siya today, or bongga ba siya today, ang ang mga transactions. Kasi nakikita mo at pwede mo siyang itali monthly or daily or weekly, depende sa gusto mo, para makita mo talaga na kumikita ka. Kasi nakaka-inspire po na meron tayong basihan, hindi yung sinabi mo lang na kumita ka pero wala kang basihan. So dapat meron ka talagang record. Kahit sa ang business, dapat meron ka talagang record of sales, daily sales, monthly sales, or kung ano-ano pa yung mga sales na yan, para mabilis po yung pag-monitor natin sa ating sa galaw ng ating negosyo. Yun po ang pinakamagandang paraan, kaya na-share ko sa inyo ito sa mga hindi pa nag-start na magganito. Try nyo, or kung meron kayong ibang pamamaraan, pwede nyo ring i-share, i-comment sa video na to. Pag nakita ninyo, i-comment nyo na lang kung paano nyo din ginawa yung sa inyo. Pwede nyo i-picturean at saka ilapag doon sa comment section para makita rin natin at saka makita rin natin ibang kasari, lalong-lalo na yung mga nag-uumpisa pa lang, na ma-inspire din sila na gumawa ng ganito, para at least meron silang pang motivation or meron silang guide paano gawin. So yun lang po ang share ni Kuya AJ today. And dahil maulan nga, mingaw na, since nagyaw-yaw ako, walang sumingit na customer. So tuloy ko yung pagliligpit dahil kanina pa itong ulan, guys. Saka paalala na rin pala, ingat-ingat, lalong-lalo na sa mga kasari natin, ating mga ka-guys na nasa mga low-lying areas at saka binabaha. Isig paningkamot na lang ta, dili ta pwede magsalig, kaya kung magsalig ta walay mahitabo. So, kanya-kanyang pagsisikap, kanya-kanyang paningkamot na lang ta, guys, para mabuhi at saka makalahutay, makasurvive. So good night everybody and happy Saturday. Tomorrow is Sunday. Ingat-ingat tayo and God bless. Bye bye.